Ayon sa nagkalat sa social media, selos umano ang dahilan ng pagkamatay ni Adrian. Nagselos umano ang pastor dahil ito daw ang sugar daddy ng kanyang girlfriend na si John Llanel. Umanda ang mga marites, cyber libel ang inyong atubangon. Viral ngayon ang pastor na di umano'y sugar daddy na pinagbintangang mastermind sa pagkamatay ni Adrian Robic Fornelos magdedemanda ng kaso laban sa mga marites at sa mga social media influencers. Pero bago tayong magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Sirang-sira na nga ang reputasyon ngayon ng isang pastor na si Denver Andales dahil sa pagkadawit ng kanyang pangalan. Idiniin kasi ito ng nagpapakalat ng balita na ito umano ang mastermind sa karumaldumal na pagpatay sa biktima na si Adrian dahil sa sobrang selos nito sa biktima. Labis daw itong nasaktan sa paratang na di naman daw niya ginawa at wala umanong katotohanan ang balitang nagkalat sa iba't ibang social media. Ito'y lumabas matapos mag-viral sa social media ang post ng ilang netizens ang lantarang pag-akusa sa pastor na ito umano ang utak sa likod ng pagkamatay ng graduating student sa kursong Science and Civil Engineering na si Adrian Robic Fornelos, 24 years old. Dahil sa akusasyong ito, dinumog ang pastor ng samot-saring komento, marami ang nagalit at hinusgahan kaagad ang buong pagkatao nito. Dahil sa akusasyong ito, nagsampa ng kaso ang pastor laban sa mga nagpapakalat umano ng fake news at kasalukuyan ng ikinasa ni Atty. Robert C. Maestre ang isinampang kaso ni Pastor Denver Andales laban sa mga taong nagpapakalat ng peking balita patungkol sa kanya sa social media. Mahaharap sa kasong cyber libel ang mga taong nasa likod ng peking balita na kanilang inilabas sa publiko. Sa Article 154, nakasaad dito na maaari nang makulong ang sinuman nagpapakalat ng anumang maling balita o fake news nang hindi bababa sa 6 na buwan at maaari ring pagmultahin ng 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos ang sinuman nagpapakalat ng fake news. Kanimagong mga marites, no? They don't have legitimate business except to malign, to put aspiration on the life, reputation of a person. Una, kaning mga nagbash. Wala man ni kalambigitan ni pastor, dili niya mga parokyano, dili niya pamilya, dili na imong mga friends. Kay kamo, kung imong mga friends na ninyo, dili man na ninyo i-bash. You will come to his or her defense, di ba? Kay nang makailaman ta niya. Sa mga hindi nakakaalam, si Adrian Robic Fornelos, 24 years old, tubo ng Cagayan de Oro, isang pageant candidate, graduating student sa kursong Science and Civil Engineering. May girlfriend na kinilalang si John Llanel. Si Adrian Robic Fornelos pinatay noong May 2023. At ayon sa investigasyon ng kapulisan, papunta daw ang biktima sa bahay ng kanyang mentor upang mag-practice para sa talent portion na sinasalihang male pageant. Bigla daw itong nilapitan ng isang lalaki at sinabihan daw ito na tanggalin ang suot na helmet. At dito isinagawa ang karumal-dumal na krimen. Pinagbabaril sa ulo ng suspect si Adrian ng paulit-ulit. Sinubukan pa umanong itakbo sa ospital ang biktima pero dead on arrival na ito. Ayon pa sa mga kapulisan, nagtamo daw ang biktima ng severe brain injury matapos siyang magtamo ng mga tama ng baril sa ulo. Ayon sa nagkalat sa social media, selos umano ang dahilan ng pagkamatay ni Adrian. Nagselos umano ang pastor dahil ito daw ang sugar daddy ng kanyang girlfriend na si John Llanel. Ayon kasi sa komento ng isa sa nagpakalat sa social media, ganito kasi yun. Siya at ang babae may issue noon, yung tungkol sa may daddy na mayaman, pero ang babae hindi nagpapagamit, para lang siyang kasama-kasama, side chick sa daddy niya. Yung pa yung girl, sama-sama lang ang babae tapos bigyan siya kaagad ng pera. Alam ni Adrian ang totoo na ganyang ginagawa ng kanyang girlfriend, pero tanggap niya kasi dalawa naman sila nakikinabang sa pera. Fast forward, yumaman na ang babae, binilhan si Adrian ng motor. Tuwing birthday nito, bongga, lahat gastos ng babae. Kahit ang gastusin nilang dalawa sa pag-aaral, lahat doon kinukuha. Tapos matagal na daw itong huminto bilang tagahawak ng payong dahil ayaw na daw ni Adrian. Alam mo, milyon ang kada buwan na binibigay ng daddy sa babae. Kaya na-trigger yung sugar daddy dahil doon sa pag-post ni Adrian sa promise ring nila. Doon nagalit ang sugar daddy ni girl dahil doon sa post. Kaya't kinausap ang girl at pinapipili ng sugar daddy dahil gusto daw ng sugar daddy na sa kanya lang si girl. Sa galit daw ng sugar daddy, sinabihan daw si girl na anong gusto mo, ipapatay ko mama mo o papa mo o pamilya ng boyfriend mo o ikaw.
Sa takot daw ni girl, si Adrian papatay. Sobrang yaman daw kasi ng sugar daddy ni girl. Well known daw sa lugar ng Lapasan, Cagayan de Oro, isang candidate bilang kagawad, at ang kakaiba pa daw ay isa daw itong alagad ng Diyos. Isang alagad daw ng Diyos ang sugar daddy ni girl. Tapos nagbitiw pa daw ng salita ang sugar daddy na handa daw nitong iwan o patayin ang kanyang asawa para mapakasalan si girl. Matatawa na lang kami na nakakaalam ng story nila. Kapag mag-post si John Llanel sa FB, marami ang mag-share. Noon naawa pa kami pero ngayon na alam na namin wala na. Yung sipi ni Adrian kay girl yun noon. Dinilit lahat ni girl ang conversation. Ang side ni Adrian may kaya rin. Malaki rin ang ranggo ng tito niya sa Davao. Kaya ayon pina-open ang cellphone sa IT at doon nakita ang lahat ng conversation, picture at doon nalaman. Ayon pa dito, malakas daw ang kalaban ng pamilya ni Adrian dahil alagad daw ito ng Panginoon na pumatay ng tao. Sa ngayon, gumugulong pa daw ang investigasyon, lalabas rin ang katotohanan kung sino ba talaga ang nasa likod ng pagpatay kay Adrian. Ika nga sa kasabihan mga kababayan, walang tago na di mabubunyag. Again, ang issue din ang pagmurder kay Adrian. Mao nang pangitaan nga basihan. Dili na to imo ang chismis. Kay dagan na kay nga sakitan, dili na to nanaon kay usahay mo una sila nga kana bitang okay akong pamilya karon are hurting. We are hurting. You know, my church are being attacked. Bisan wala na ilabot ila pangisgutan, no? To clarify lang po sa public, allegedly nagkamigin, naipag nga 24K, gitagaag flowers. Clarification ni mo ana nga. Dili siguro na ako nga lalaki, Ma'am Mincy. Kaya wala man ko nagadto kamigin, ma'am. And Bishop, you are married. I'm married. I'm happily married. I have a wonderful wife. I have a wonderful children. Kung makunento kami, pwede man siguro nila ma-check, ma'am. Tingali dili na ako. Sakit kayo nagpaluyuan eh. Ay, nganong 3 months after, aya pa gid ni gawas. Nganong August. And ting filing na po, dapit. Bishop. Lagi, ang ako po, Maminsi, no? Yes, Bishop. Dili na ko pwede magpasangil kaya wala man ko'y basihan. Naragay mga tao siguro nga wala nakagusto sa ato, sa baka. Munang isa po, dili ko makatumbok, pero ang akong anak mo mudagan sa pagkabarangay kagawad. Status niya to run as Independent. Tapos, mostly manggod nga supporter sa akong mga anak kung nagaduol sa ako. Mga kabatanunan. Ang kabatanunan sa barangay Lapasan naagid sa ako. So, gani ang mga kining mga gi-boosting sa social media, ang gitarget kabatanunan. So again, dili ko pwedeng magtumo-tumo, ma'am. Pero ang politika man ko sa ay pwedeng imuan ka og istorya again ay